Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating pulong panalangin sa gabing ito. Ang pulong panalangin natin ay tanda na tayo ay laging nagpapatatag at nagpapalalim ng ating buhay panalangin sa ating Panginoon. At lalong higit, mga kapatid, ay tayo ay nagpapatatag at nagpapalalim din ng ating ugnayan bilang pamilya sa ating mga sambahayan at bilang pamilya ng ating Panginoon. Samahan po ninyo ako, mga kapatid, sa pagbasa ng ating batayang teksto sa gabing ito na matatagpuan sa Mark chapter 4 verses 35 to 41 na ganito ang sinasabi. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ang malalaking alon, ang bangka, anupat halos na puno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, "Guro," anila, "Di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Sumagot si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Kayo pinagpala ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Ang atin pong mensahe sa gabing ito, mga kapatid, ay pinamagatan kong Facing the Life, the Storms of Life. Noon pong mga bata kami, mahilig po kaming maglaro ng bangkang papel, gumawa ng bangkang papel kapag panahon ng tag-ulan. At tuwan-tuwa po kami na pupunta doon sa mga daluyan ng tubig. Ito man ay mahina o malakas, tuwa kami na doon ilalagay yung mga bangkang papel na aming mga nagawa. At alam ko, mga kapatid, marami sa atin na naka-experience nito, lalong higit sa mga may edad na. Ayan. So, napakasarap tingnan yung mga bangkang papel na iniaano, pero nalulungkot na kami kapag ang mga bangkang papel na aming ginawa na pinapaanod sa tubig ay nasisira. Nalulungkot na kami. At ganito rin po ang ating buhay sa mundo ito bilang mga tao. Masarap pong pakiramdam habang smooth ang ating paglalakbay sa ating buhay hanggang sa mamalayan na lamang natin na unti-unti na pala tayo lumulubog. Sa ganitong mga panahon, tayo po ay nakakadama ng pangamba at pagkatakot. Katulad ng nadarama o nadama ng mga alagad ng ating Panginoon. Nandun din yung pagkataranta. Nandun din yung pagpapanik. Hindi natin alam kung saan tayo susuling. Hindi natin alam kung kanino tayo lalapit o kakapit para humingi ng tulong. Sa atin pong paglalakbay, karaniwan din tayong pinangungunahan ng mga takot at pangamba, lalo na't naharap tayo sa maraming mga suliranin at mga kahirapan sa ating buhay. Nariyan pa rin ang pangamba ng karasang dala ng terorismo at patayang dala ng maraming mga suliranin sa daigdig. Nariyan din ang pangamba dala ng mga hugupit ng kalikasan tulad po ng bagyo, o nakarang bagyo na dumating. Tulad ng lindol, mapapansin niyo po, napapadalas ang paglindol. Malalakas na pag-ulan at lalong-lalo na higit ay itong pandemyang ating kinakaharap na COVID-19. Patuloy po nating kilalanin ang Panginoon sa tagpo na ipinakilala
ni Marcos sa atin, o ni Apostol Marcos sa atin, yung kapangyarihan at kalikasan ng ating Panginoon. Nangyari ang kasaysayang ito sa lawa ng Galilea, isang malaking lawa na napapaligiran ng bundok. Ang lalim nito ay mayroong 150 feet at higit pa sa 600 feet below sea level. Ayon po sa pagsasaliksik, hanggang ngayon daw ay madalas pa rin ang pagkakaroon ng pabigla-biglang malalakas na unos sa lawa. Dahil sa hangin na nagmumula sa bundok ng Hermon, papunta sa tubig para magkaroon ng alon at na matataas at ito ay nakakatakot. Ang malamig na hangin na nagmumula sa Mediterranean Sea ay bumababa sa mga bundok at pagkatapos sumasanib sa mahalumigmig at mainit na tubig ng lawa, kung kaya't nagkakaroon daw ito ng malalakas na unos. At ito po ay ayon sa kasaysayan ng kalikasan. Matutunghayan po natin sa mabuting balita ayon kay Marcos na pinatigil ni Jesus ang unos. Pinamalas ni Jesus ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos sa pagpapatahimik niya ng bagyo. Ang kalikasan, ang hangin at ang dagat ay nakinig at tumalima kay Jesus. Natakot ang mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Natakot sila nung bumagyo ng malakas, ngunit mas parang natatakot sila na papaano napatahimik ni Jesus ang unos. Hindi pa nila lubusang nakikilala si Jesus. Matagal na nilang siyang nakakasama, ngunit naroon pa rin. Nagtatanungan sila kung sino nga ba si Jesus. Sa mga oras na iyon, si Jesus ay isang matalik na kaibigan at Panginoon at guro sa mata ng kanyang mga alagad. Subalit tila hindi pa nila lubusang makikilala ang Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos at pangalawang persona sa banal na Trinidad. Hindi nila nakikilala si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Hindi pa nila natitiyak na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao, ang Mesiyas na matagal nang hinihintay ng bayang Israel sa mahabang panahon. Hindi pa nakasaksi ng ganitong pangyayari ang mga alagad. Wala pa silang nakitang tao na may kakayahang magpatahimik ng unos. Si Jesus pala. May authority si Jesus sa kalikasan, sapagkat siya ang Diyos na lumikha sa kalikasan. Tunay ngang ang Diyos at tagapagligtas na si Jesus, tumalima sa kanya ang kalikasan. Alam ng kalikasan kung sino si Jesus. Alam nila kung sino ang kanilang susundan. Sa buhay natin bilang mga tao, napakarami pong threats, napakarami pong mga nakakatakot na kaganapan. Marami tayong kinakaharap o mga hinaharap na mga hamon, suliranin ng buhay, both physical, mental, threats sa ating katawang lupa, maging ng ating kaluluwa. Nariyan din ang mga sakit at karamdamang tila wala ng lunas, ang mga terminal illness, disability. Nandiyan yung pakiramdam ng tao na wala na siyang silbi kapag siya disabled na. Pakiramdam na walang nagmamalasakit. Pakiramdam ng wala ng pangtustos sa mga pangailangan sa pamilya dahil sa pagkakasakit na ginagastusan. Maraming mga hamon sa loob ng tahanan. Nariyan din ang pagtaas ng bilihin, mga pinansyal na problema, relasyon pangkaibigan at pampamilya, at marami ring afflictions, hardships at calamities na dumarating sa buhay ng tao. At papaano nga ba mga kapatid? Paano ba natin haharapin ang mga matitinding bagyo na dumarating sa ating mga buhay? What are the life lessons na pwede nating matutunan sa kwentong ito? Dalawang bagay po. Una, strengthen our faith. Palakasin natin ang ating mga pananampalataya. Patatagin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pag-ugatin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Napansin niyo po ba mga kapatid? Pananampalataya ang hinahanap ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi niya sinabing, nasaan ang inyong sagwan? Nasaan ang inyong mga gamit? Na maaaring ito po ay magbigay ng lunas doon sa kanilang kinakaharap. Nasaan ang inyong mga galing? Mga bagay na maaaring makatulong sa kanila sa mga oras na yun.
Subalit dito po ay pinakita sa atin ng Panginoong Hesus na napakahalaga sa buhay na ito ang pananampalataya. Alam nating mahina tayo, ngunit ang ating pananampalataya ay dapat katulad ng isang lubid na nakaangkla sa isang matibay na bagay, nakatali sa matibay na bagay upang manatili na nakatindig sa ating Panginoon. Pangalawa po, magtiwala sa ating Panginoon. Keep calm because Jesus is in the boat. Dun sa 1 Peter chapter 5 verse 7, binanggit ay ganito: ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukutkok sa inyo. Tandaan nating malapit lang sa atin ang Diyos kapag tinalo tayo ng ating mga kahinaan. Kung marami tayong nararamdamang pagkatakot, hindi niya tayo pababayaan. Sapat na nang sambitin natin, Panginoon, sagipin niyo ako. Panginoon, sagipin niyo kami. Hindi po ba't ito ang ating madalas na sinasabi sa ating mga panalangin, maging sa mga posts sa FB na nakikita? Have mercy, O Lord. Sagipin ninyo kami, Panginoon. Iligtas niyo kami, Panginoon. Lalong higit sa ating nararanasan ng pandemya ngayon. Patuloy natin ipanalangin sa Panginoon na makadama tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Patuloy na dumarating ang ating Panginoon sa ating buhay, maging sa kabila ng mga unos ng ating buhay. Sa kaguluhan ng ating paligid at maging sa ating mga sarili, pagharian nawa tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay dumarating sa ating kalagitnaan na dala ang kapayapaan, sapagkat kapayapaan ang Kanyang bakas at ang Kanyang presensya. Ang Kanyang banal na Espiritu ay pinagkaloob din niya sa atin bilang ito'y simbolo ng pag-asa sa mga kaganapang nangyayari ngayon sa ating bansa. Marahil ito po yung pinakamimithi ng bawat isang inaasam, ang mapanumbalik yung kaayusan at buhayin muli ang ating pag-asa sa ating mga puso sa bawat mamamayan. Ang takot na dala ng pandemyang COVID-19 ay patuloy na nagbibigay ng agam-agam sa bawat isa sa atin. Kung talaga ba tayo ay ligtas na lumabas sa ating mga tahanan? Pero sa totoo lang po, hindi pa rin tayo ligtas. Kahit ibinababa ito sa GCQ, maraming lugar sa ating mga bansa, nagiging kampante ang kalooban ng bawat mamamayan na lumabas. Dahil akala ay wala na. Ngunit tandaan po natin, naririyan pa rin ang pandemya sa ating paligid, kung kaya't kinakailangan natin ng ibayong pag-iingat. Kaya nga't ang biyaya ng banal na Espiritu na kinakailangan ng bawat isa sa atin ay upang mapayapa natin ang ating mga puso. Bigyan tayo ng karunungan upang makapagdesisyon ng mabuti. Ito rin po ang ating panalangin sa mga namumuno sa ating gobyerno. Nabigyan sila ng ating Panginoon ng sapat na karunungan upang makapagdesisyon sila ng tama para sa ikabubuti ng bawat mamamayan. Dalangin din natin na patuloy na malagpasan natin sa bawat araw ang ating kinakaharap na ito. At patuloy nating hilingin, anyayahan natin ang banal na Espiritu ng ating Panginoon na paghilumin ang ating mga puso at bigyan ng katatagan upang umasa at patuloy na magtiwala sa walang hanggan niyang pagmamahal. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay sumandalin. Panginoon namin Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat muli Ikaw ay aming nakaniin sa pagsasama-sama ng bawat pamilya sa loob ng tahanan. Maraming salamat na kami nabigyan muli ng pagkakataon Ikaw ay sambahin, luwalhatiin sa Espiritu at katotohanan. At maraming salamat, Panginoon, na kami patuloy mong pinapaalalahanan ng aming mga pananalig at pananampalataya sa iyo, marapat namin patatagin at palakasin. At patuloy na dama namin ang kapangyarihan at pag-ibig mo, hindi nagmamahal, na lagi mong binibigay sa Panginoon, katulad ng pagbibigay mo ng kapayapaan sa unos habang naglalakbay, ang iyong mga alagad ang kasama ka, sakay sa isang bangka. Hinihiling din po namin ito. Kalmahin mo nawa ang aming mga puso
Patatagin mo kami sa mga panahon ng unos upang ng maiwaksi at habang ang humaharap lupit kami at sa mga unos at dahan. pagsubok ng buhay, patuloy na nawang bigyan mo kami ng katyagaan at pagtitiis. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan at katatagan ng ng aming pananampalataya. pamayanan Katinuan ang bawat mga isipan sa namin, katyagaan kalikasan sa lahat ng mga kaganapan. bayan. Tulungan mo kaming harapin, Lahat Panginoon, ang lahat ng mga sulat paniwala at patuloy na magtiwala sa iyo sa lahat ng magagawa mo sa amin. Panginoon, huwag niyo punawakan ang kababayaan. Patuloy na manahan ka nawa at patuloy mo kaming pagmamahal. At sa aming pansamantalang pagpapahingalay, Panginoon, sa gabing ito, nawa ay sa pamamagitan ng aming pagpapahingalay ay may balik ang mga lakas namin, mapanauli ang aming mga kalakasan at mga kalusugan upang sa gayon, Panginoon, sa kinabukasan ay haharapin namin ang mayroong lakas at buong pag-asa ang bawat mga naiatang sa aming mga balikat upang ito ay aming pinamalampanan. Nakila namin Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwalang lahat, maging ang mga bagay na hindi namin kayang batiin sa bawat araw. At kami nagtitiwala na kami ay iyong patuloy na sasamahan sa bawat paggalak ng buhay. Panginoon, ang lahat ng ito ay aming dinudulog sa iyo, laki pang aming pananampalataya. Sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Muli, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Naway, muli tayong napalakas, muli tayong nadiligan, at muli tayong babangon sa kinabukasan sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mensahe ng buhay. Patuloy na nawa tayo na mapalakas mula sa lahat ng ito. Magandang gabi po sa ating lahat.